Itong unang ahensya na ating makakasama ngayong araw ay may mandato na palakasin at pagbutihin ang partnership sa pagitan ng national government at basic sector sa bansa. Ang National Anti-Poverty Commission o NAPC. Maikling background lang, partner, ang NAPC din ang coordinating and advisory body para sa pagpapatupad ng social reform agenda ng pamahalaan. Kabilang din sa kanilang mandato ang pagpapalakas sa mga lokal na pamahalaan para maisama ng mga LGU ang social reform agenda sa kanilang local development efforts. Makakasama po natin ngayong araw, walang iba kundi si Secretary Lopez Santos III, ang lead convener ng National Anti-Poverty Commission. Magandang tanghali po at Happy New Year, sir. Magandang tanghali at magandang hapon sa ating mga taga-panood. Yes. Inaasahan natin na magiging masagana at maunlad ang Bagong Pilipinas 2024. That's right. Happy New Year din po, Secretary. Kailangan sanayin na natin yung 2024. Yes. Oo. Biruin nyo, buena mano sa amin ng NAPC. Thank you very much for gracing us with your presence, sir. Unahin po namin, Secretary, yung unang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa inyo na tiyaking synchronize ang anti-poverty programs ng national government sa mga lokal na pamahalaan. Nasaan na po tayo sa usaping ito? Maraming salamat at inuna nyo ang National Anti-Poverty Commission sapagkat ito ang talagang layunin ng ating pamahalaan, ibaba ang kahirapan sa ating bansa. At ang mandato sa atin ng ating Pangulo ay hanapin yung mga sektor at mga komunidad na mayroong mga problema. At nagkaroon kami ng mga diskusyon, talakayan tungkol dito at nakita natin na ang mga pinakamahihirap na sektor sa ating bansa ay ang mga magsasaka at ang mga mangingisda. Kaya ito yung kailangan nating tulungan. Gayun din yung mga komunidad na endangered zone areas, ang mga vulnerable IP communities, ang mga geographically isolated and disadvantaged areas o yung GIDA areas. At yung 14 basic sectors ng NAPC ay nandito sa lahat ng mga ito. Kasama na rin yung mga informal settlers natin sa urban poor. At ito yung pinagtutulong-tulungan natin ngayon sa mga local government units na hanapin ito upang masynchronize yung mga programa ng national government agencies at ng mga local government units. Yes. So, Secretary, ano po ang, kasi alam niyo naman po ang mga LGUs, mga autonomous yan, no? They have their own authority at meron silang lawmaking powers. So, critical po yung koordinasyon ng inyong ahensya kasamang LGUs, even in the preparation of the local government budget. So, paano niyo po ito nasi-synchronize na sinabi nga na po ng ating Pangulo? Doon sa batas mismo na nag-create ng National Anti-Poverty Commission, ay may mandato ang lahat ng local government units na bumalangkas at mag-implement ng Local Poverty Reduction Action Plan. Ayun. At ang NAPC naman ay kinreate din ng batas na yan. Kaya mandato ng NAPC na makipagtulungan sa local government units upang balangkasin yung Local Poverty Reduction Action Plan na yan. Ito yung comprehensive roadmap na tinatawag alinsunod doon sa 8-point socio-economic agenda ng Pangulo. Ano po ang, siguro, can you share with us yung mga pinaka-importanting detalye nito? Yeah. Yung roadmap na sinasabi natin na National Poverty Reduction Framework natin, ito ay binubuo ng 3 batas na ginawa ng ating mga mambabatas. No? Una, yung noong 1997 ay binalangkas yung yung Social Reform and Poverty Alleviation Act, kung saan itayo ang National Anti-Poverty Commission noong 1998. At nung panahon ni Pangulong Duterte ay meron namang another law, yung Magna Carta of the Poor. At kamakailan, naipasa din yung batas na tungkol sa community-based monitoring system. Yes. So itong 3 batas na ito yung ating framework at ginagawa natin itong isang gabay para maipatupad yung poverty reduction programs in accordance with Philippine Development Plan. So yung Social Reform and Poverty Alleviation Act ay tumutukoy sa 4 na dimension, no? Social dimension, economic dimension,
governance dimension at governance dimension. Yun ang mga National Poverty Reduction Plan ayon sa Magna Carta, tumutugon naman ito dun sa 5 fundamental rights ng mga mahihirap na i-define din ng batas. At yung community-based monitoring system, ito yung mga indicators naman na i-define at the local levels. At ang target nitong lahat na ito, mga programa ng ating iba't ibang pamahalaan, kaya ito ay komprehensibo, ay upang ma-achieve natin yung poverty reduction to single digit by 2028. Of course, yung local government units dito, yung kanilang Local Poverty Reduction Action Plan, ay malaki yung gampanin dito. Yes. Kabilang din, Sec, sa binubuo ninyo sa NAPSI, ang National Anti-Poverty Action Agenda, o ito namang N3A. Meron po ba kayo update tungkol dito at kailan niyo po ito planong ilunsad? Ito yung resulta na nung ginawa nating konsultasyon, talakayan, sa mga batayang sektor, sa national government agencies at sa local government units. So naipon na natin yung mga programa na inilatag ngayong 2023 at kasama dun sa Philippine Development Plan at sa ngayong 2024 ay itutuloy-tuloy natin ito ng mas malaki yung budget ng mga programang ito. Yung National Anti-Poverty Action Agenda, ito yung sinasabi natin na social services, edukasyon, kalusugan, nutrition. Doon naman sa asset reforms o yung economic dimension, yung asset reforms sa agrikultura, mga industriya, at yung ecological, ito yung sustainable development, green jobs kasama dyan, at yung governance, ito yung participation ng mga basic sector in all levels of governance pagdating sa usapin ng Poverty Reduction Program. Yung programa ng ating Pangulo doon sa kanyang 8-point agenda, binanggit niya yung more jobs, quality jobs, and green jobs. No? So ito yung mga green jobs na mga pwedeng ma-generate kagaya ng mga renewable energy industry. Ito yung mag-create ng mga employment para dyan, yung para sa agrikultura, tungkol sa environment, sa forestry. Yan yung mga makikreate natin na mga employment na kung tawagin ay green jobs. Okay. So, Sec, napakaganda po ng plano, no? Meron na tayong national plan at may mga local plan, no? Ngayon pong taon, under your leadership, meron po ba kayong pwedeng ibahagi sa amin na kumbaga, isang programa ng ating pamahalaan na sa tingin nyo, naging matagumpay yung ating implementasyon in terms of anti-poverty? Ang nakita natin na malaking mga programa na naipatupad ay yung nandito sa DSWD. Yes. Alam nyo, ang National Anti-Poverty Commission ay binubuo ito ng 24 na national government agencies at bukod sa 24 na yan, meron pa tayong mga partner agencies, meron tayong 14 basic sector at 4 na liga ng mga local government units. At ang malaking pondo ng Poverty Reduction Program ay nandun sa DSWD, nandun sa DOLE, nandun sa DA, nasa DAR, at meron din sa Department of Education at Department of Health. So comprehensive ito, nagtutulong-tulungan itong mga programa na ito para doon sa ating Focus Poverty Reduction Program. Pagka tinanong natin yan, anong mga programa yan? Siyempre sa DSWD, nandyan yung 4Ps, nandyan yung Sustainable Livelihood Program, nandyan yung suporta sa mga individual in emergency situation. No? Pagdating naman sa Department of Education, na bukod doon sa kanilang regular na programa ng provision of basic education, nandyan yung school-based feeding program. School feeding program. Doon sa DOH, nandyan din yung Universal Healthcare Program natin. Yung sa DOLE, nandyan din naman yung mga programa natin para sa Emergency and Livelihood Program. Not to mention, nandyan pa rin yung housing program sa DSUD. So, nagtutulong-tulungan itong mga programa na ito in accordance with our mandate sa National Anti-Poverty Commission. Okay, at sabi nyo nga, isa sa mga naging prioridad ng NAPSI, itong pakikipagtulungan po ninyo sa mga lokal na gobyerno para sa kanilang Local Poverty Reduction Action Plan. For 2023, masasabi nyo bang nakuha natin na ang buong suporta ng mga LGU at kumusta po ang tugon nila sa inyong hinihingi na mga specific na action plan? Alam nyo, ang Vice Chairperson for Government Sector ngayon ay ang Governor ng South Cotabato, Governor Ray Tamayo. At the same time,
Siya rin ang president ng League of Provinces of the Philippines. And we are counting on the local government units dito sa mga programa natin. At natutuwa tayo, napaka-aktibo ng ating mga pamahalang lokal. Sa katunayan, yung aming initial orientation and seminars sa mga LGUs on our Magna Carta of the Poor ay napaka-active nila. Talagang nagpa-participate sila and they are very much willing to implement and formulate the respective local poverty reduction action plan. Nailatag na nung maraming LGUs sa atin ito. In fact, dun sa inventory ng ating kanilang mga programa ay nakakita natin na talagang meron ng mga programa na nandoon at yan yung hinahabol naman natin na magkaroon ng synchronization, harmonization, and convergence yung mga programa ng ating national government agencies. Sa inyo pong mga isinasagawang mga policy forum and workshop series sa bansa para ho mapalawig ang partisipasyon ng mga basic sector nga, as you mentioned, ano po yung mga klase na workshop ang ginagawa po ninyo dyan sa mga series of workshops na yan? At kumusta naman po ang reception, yung kanilang partisipasyon and willingness to be part of this? Ito maganda dun sa ginagawa nating talakayan laban sa kahirapan. Yung mga batayang sektor, 14 yan, ay ipinapadefine natin sa kanila. Ano ba yung kanilang mga priority agenda, sectoral agenda. And batay dyan sa mga priority sectoral agenda na yan, ay iniimbita naman natin yung national government agencies at ipinapakita din ng LGUs yung kanilang best practices. No? Ang halimbawa dyan, ang mga talakayan ay pagdating sa usapin ng PISA-POC sector. Ang prioridad pa rin nila dyan ay ang protection ng municipal waters. Pagdating sa usapin ng mga magsasaka, ay yung pagpigil pa rin sa land conversion para mapanatili yung mga lupaing pansakahan. Sa Cordillera halimbawa, gusto nilang itulak yung Cordillera Autonomous Bill na nasa Kongreso ngayon, sa Senado at saka sa Kongreso. Yan yung mga ilang nilalaman ng ating talakayan. So lahat ng sektor, yung 14 na yan, merong kanya-kanyang itina-champion na issue para pag-usapan doon sa talakayan. So multi-stakeholder ang participation dito. Yes, so ang ginagawa naman po ng NAPSI-SEC, if I understand correctly, since may mga talakayan kayo, may mga policy forum kayo, kung ano yung napagkasunduan naman doon sa mga talakayan, kayo naman yung magtataguyod nito. For example, kung kailangan mag-amyenda ng batas or kailangan bigyan ito ng karagdagang pondo, ito ho ba ay ginagawa ng NAPSI? Yan yung mandato ng NAPSI Secretariat. No? We generate policy proposals, program proposals. We process it at the NAPSI Secretariat. Kung ito ay para sa ekutibo, dinadala namin yan either sa Office of the President o sa mga departments. Kung ito ay kailangan ng amyenda o bagong batas, ito ay dinadala natin sa Kongreso para maging bill. No? At nakikipag-coordinate naman tayo pagdating sa usapin na yan sa ating mga congressman at senator kasama yung ating mga batayang sektor. Yes. Yun po bang talakayan na ito ay kasama yung inyong programa dito sa PTV? Kasi meron kayong programa ditong Aksyon Laban sa Kahirapan. So, through this program, mas napapaigting nyo ba yung inyong ugnayan sa ating mga mamamayan? Yun namang ating Aksyon Laban sa Kahirapan. Ang target naman ito ay ipaalam sa ating mga kababayan. Ano ba yung mga programa ng gobyerno? Okay. Huwag na nating hihintayin silang magtanong, tayo na magsabi. Kaya nagpapasalamat kami sa PTV4. Ganun din ang framework natin dito. Yung sektor, ano yung problema nila, at paano ito tinutugunan ng national government agencies. At paano rin niya nakikita dun sa local government units. Kaya binibigyan nating pagkakataon yung ating mga national government agencies na iparating sa mga mamamayan ano yung programa nila at paano ito na-access ng ating mga kababayan. At ngayong 2024, ang inaasahan natin ay may roll out pa natin dito. Inaasahan natin na magkaroon tayo ng Aksyon Laban sa Kahirapan Series 2. Season 2. I understand. Season 2 na po kayo. You go all over the Philippines, no, just to do this show, no. Yeah. At talagang lalo kayo maka-reach out. Ano po yung mga nakikita ninyong siguro makagustuhan nila na mailapit sa inyo kasi sa inyong pakikipag-ugnayan? Halos ang kanilang mga inilalapit talaga sa atin tungkol sa pagkain,
kalusugan at hanap buhay. Yan yung mga lagi nilang binabanggit sa atin. Kaya yan din naman talaga yung tinutugunan. No? At hopefully, itong 2024 onwards ay maibsan yung kahirapan ng ating mga kababayan dito sa mga usapin na ito. Okay, isa po sa mga isinasagawa pa ng NAPSI ang National Sectoral Assemblies na sinimulan 2023. No? Nasa na po tayo sa priority measures para sugpuin ang kahirapan sa bansa as discussed sa mga regional assembly na ito? At ano po yung mga naumpisahan na ipagpapatuloy niyo po ngayong 2024? Katatapos lang nung Disyembre ng ating National Sectoral Assembly, nag-participate ang mga core leaders ng mga around 1,500 organizations nationwide at naghalal sila ng kanilang mga bagong representative. 25 council members bawat sektor at nag-nominate din sila ng 3 sectoral representatives. Out of the 3 nominees ay pipili ang ating Pangulo ng isa para maging official sectoral representatives at mabubuo yung 14 sectoral representatives at mag-aalala naman sila ng vice chairperson for government sector, basic sector. So yan yung nagawa natin nung Disyembre at napakadaming agenda na sinimulan na yung basic sector at palagay ko itutuloy-tuloy natin yan. At yan ay nailagay na rin natin doon sa National Anti-Poverty Action Agenda under the section on legislative agenda ng mga sektor. So, nakadefine na ito. I'm sure yung basic sector will further improve on this sectoral and legislative agenda nila. Yes. Meron din pala tayong tinatawag na multiple governance initiatives. No? Ito ba ay nagagamit natin para mas mapalakas yung ating pakikipag-ugnayan sa mga stakeholders natin ng NAPSI? Ang patakaran naman natin dito sa National Anti-Poverty Commission, the program is a whole of nation and whole of government approach. Kaya yung multi-agencies, multi-sectoral, multidisciplinary approach ay ina-adapt natin yan dito sa National Anti-Poverty Commission. We welcome all assistance being provided by all stakeholders, including private sector and development partners. Okay, at isa nga po sa mga tinututukan, as you said, at bahagi ng direktiba nga ni Pangulong Marcos Jr. ay ang pagtutok po sa mga vulnerable sectors. At Secretary, ano na po yung mga accomplishments ng NAPSI pagdating po sa dahilan ng kahirapan sa mga sektor na ito? Ang mga batayang sektor ay marami nang nailatag sa atin ng mga mungkahing patakaran at mungkahing rekomendasyon. At dito tayo na nakatutok kung paano ito ilalapit sa ating pamahalaan. Halimbawa ay sa babahay, maraming request na ang kanilang mga tinitirikang lupa, particularly those public lands, ay i-award na sa kanila sapagkat matagal naman na sila ang naninirahan dito. At itong mga usapin na to ay kailangan ng presidential proclamation. Kaya ito ay nilalapit natin sa Department of Housing at sa Office of the President for their consideration. So merong mga ganyang usapin. Ganon din sa usapin ng mga magsasaka. Gusto nila na itulak yung National Land Use Act para mas sigit pang maproteksyonan yung kanilang mga sakahan. Ganon din yung indigenous peoples. Gusto nilang ipatupad na talaga ng lubusan yung Indigenous Peoples' Rights Act na kung saan ay mabigyan ng proteksyon yung kanilang ancestral domain. Okay. Sec, pag-usapan po natin yung isa sa mga malalaking vulnerable sector sa ating bansa. No? You mentioned already yung mga magsasaka. No? At isa to sa mga prioridad ng ating Pangulong Marcos na matugunan yung kanilang mga pangangailangan at mapataas yung antas ng kanilang pamumuhay. So, ano po yung mga prioridad ng NAPSI para naman sa mga magsasaka para maibsan yung kahirapan na kanilang nararanasan at mapaganda yung sinasabi ng Pangulo, no? Remember dati yung value chain, no? Para mapababa yung presyo ng mga bilihin at the same time gumanda naman ang kita ng ating mga magsasaka. Ang kagandahan dito sa NAPSI, yung DAR at yung DA na
kumakalinga sa ating mga magsasaka Okay. ay kasapi ng National Anti-Poverty Commission. Ayun, okay. At yung Peacer Folk at saka yung farmer sector ay bahagi rin ng NAPSI. Yes. Kaya madaling nakakapag-usap yung mga sektor na ito para dun sa kanilang mga programa. At nakita namin dito, ang una na ay yung New Agrarian Reform Act, no? Yung Emancipation. Yung Emancipation Act. Ito yung malaking tulong sapagkat may gitanin na libong pamilya ang natulungan dito. At bukod dyan, napakaraming subsidy na ibinibigay ng ating pamahalaan. At yung agriculture is devolved to local government units. Yes. Kaya doon sa local government units, marami ring programa yung ating mga pamahalaang lokal. Meron ng mga clustering approaches na ginagawa. Tumutulong sa mechanization ang ating national government para mas lumaki pa o lumago yung productivity ng ating mga magsasaka. And I think itong convergence ng mga programa na ito sa ating mga magsasaka at mga isda ay magkakaroon talaga ng pag-ahon sa kahirapan kung magtutuloy-tuloy ang mga ito. Yeah. Alam mo, Sek, good point yung sinabi mo, no? Hindi alam ng karamihan na ang agrikultura ay devolved to local government units, no? So, napaka-importante talaga yung koordinasyon natin sa LGU kasi alam naman natin may mga ibang mga gobernador at mayor, hindi nila prioridad ang agrikultura. So, kailangan natin silang itulak, no? Na gumawa sila ng mga programa para sa kanilang mga magsasaka. Kasi kung minsan, umaasa sila sa DA, for example, ng mga mechanization, ng mga pagbili ng mga tractors, when in fact may pondo naman sila na pwedeng bumili din sila ng mga para ma-complement yung ginagawa ng Department of Agriculture, for example. Yeah, alam mo yan dati dahil sa DILG. Yung Napag-aralan ko na po yan. Oo. How sad na hindi interested ang marami or ang iba, some of our LGU officials sa agriculture and even fishing. It's something na nakita naman natin na malaki po ang epekto nito sa ating bansa with regard to food security and also yung export. Yes. Diba? Malaki rin po ang kinikita. Bakit ba pag ako tumingin dyan, made in Japan, na kesyo 5,000 pesos ang isang melon? Oo. Nakita niyo po yun? Yeah, Imagine kung nakabenta yung isang magsasaka ng 5,000 na isang melon. Correct. Oo. Ang maganda rito sa ginagawa namin dun sa Local Poverty Reduction Action Plan, because one of its major program is on provision of adequate food sa mga mahihirap. Kaya na-highlight talaga yung agrikultura. At doon namin nakikita na mayroong mga inisyatiba yung ating mga LGUs. local government units. Kaya maganda naman, nandyan yung DA to provide technical assistance and provision of services sa ating mga LGUs at mga magsasaka. Okay, pagdating naman po sa mga housing programs ng pamahalaan para po sa pag-unlad ng urban poor sector, ano-ano naman po ang mga naging major accomplishments ng NAPSI para sa sektor na ito? Nabanggit ko na kanina, tuloy-tuloy yung aming pakikipag-ugnayan sa mga LGUs at saka dito sa ating Department of Housing o yung DSUD. At alam nyo, yung ating mga kababayan, ang sinasabi natin ay merong pangangailangan tayo na 6.5 million housing units. At ang sinasabi natin na mga mahihirap, ayon doon sa data ay mga 3.5 million families. So ibig sabihin, hindi lang mga mahihirap yung nangangailangan ng pabahay. Siyempre, ang nakikita nating mungkahi na nanggagaling sa iba't ibang sektor, ay magkaroon tayo bukod sa high-rise building, ay kailangan maging multimodal yung approach. Ibig sabihin, meron ding mga relocation, resettlements, provision o award ng mga public lands doon sa mga beneficiaries natin. Ituloy din yung community mortgage program at yung mga programa ng mga LGUs. Meron din silang kani-kanilang mga housing programs. At itong lahat ng modality na ito ay makakatulong para ma-achieve natin yung target na makapag-provide ng 6.5 million housing units sa ating mga kababayan. Yes. Hindi naman po ito libre, no? 'Di ba babayaran rin nila? Or meron po bang hindi nila babayaran, yung pinakamahirap na mahirap? Merong mga programa yung ating LGUs na nagbibigay sila ng libreng pabahay. Merong ilang LGUs na naglalagay ng pabahay para pansamantalang marentahan ng mga ating mga kababayan. At yung mga high-rise building naman, dahil ito ay mga condominium type, ito ay binabayaran ng mga pwedeng maka-afford, particularly yung mga member ng Pag-ibig. No? Dahil
mga pag-ibig members yung immediately na pwedeng maka-access nito. But with the participation of local government units, meron ding option yung LGUs to provide assistance no doon sa ating mga kababayan mahirap to avail of the high-rise building program natin. Yeah. Partner, yung mga nakatira sa mga high-risk areas, yung mga nasa estero, yung mga nasa dagat, no? Sila yung mga informal settler families na nakakatanggap ng libreng pabahay mula sa National Housing Authority. Yung iba naman ay may parang graduated na mga payment schemes na mas abot kaya ng ating mga kababayan. At Kasi priority kung natin kaya mo ito, naman magbayad, Yes. magbayad ka naman para may sense of ownership and Correct. responsibility. Kasi pag binigay mo lang, madaling iwanan, sirain, or ibenta pa nga eh. Diba? At tapos babalik ka rin sa dati mong estero na sinasabi mo. So dapat, paano ba natin sila ma-encourage na maging sustainable itong proyekto na ito? Dapat yun ang maging isang focus talaga natin, yung mga communities in danger zone areas. Kasi pabalik-balik ito every year kung merong sakuna, sila pa rin yung Kahit maapektuhan. bigyan mo ng bahay, babalik pa rin. Yes. Paparentahan lang nila yung bago nilang nakuha. Diba? Ang mga abilidad talaga ang mga Pilipino. Kaya tinatanong ko, baka dapat may sense of, responsibility rin at hindi na lang puro dole out. Ito siguro yung talagang whole of government approach. Pagka umalis sila dyan, ilipat mo, nabigyan mo ng hanap buhay, dapat may law enforcement din nakasunod para hindi nababalik. No? Magkakandugtong yan, alam ni DG yan. Yun lang ang frustration. Kasi hindi naman ako nag-work sa gobyerno. At these are just my observations. But I hopeful na parang may kultura kasi tayo na hingi na lang ng hingi. But although yung iba, they really, mahirap na mahirap, walang makain. Syempre, bigyan mo. Pero yung iba na kaya naman nilang magtrabaho, kaya naman nilang kumita kahit papano. Kailangan pong bigyan natin sila ng responsibilidad, di po ba? Yeah. Kaya remember, naging guest natin si TESDA, si DDG, no? At pinag-usapan natin yung TESDA programs. Maganda sana, pag nag-relocate ka ng mga mahihirap sa isang lugar, iti-train mo rin sila at bibigyan mo sila ng capacity building, bibigyan mo sila ng mga vouchers para may trabaho sila sa lilipatan nila. Kasi lagi nilang reklamo, inilipat nga kami ng pamahalaan, dinala kami dito sa 13 Martires or sa San Jose del Monte. Alam mo kung saan. Wala naman trabahong matagal na dyan, natatanggap. oo. Yan yung pinag-uusapan natin na dapat magkaroon ng convergence of programs and services ng gobyerno. At ito pa sa kikwento ko pa sa iyo. Dililipat namin sila nung nasa DILG pa po ako. Ililipat namin sila sa hindi naman tatanggapin ng mayor. Well, tatanggapin ng mayor pero hindi sila bibigyan ng serbisyo kasi hindi pa sila botante nung lugar na pinaglilipatan nila. Botante pa rin sila ng Maynila, ng Pasay at ng ibang lugar. So, yung mayor ay magbibigay lamang ng serbisyo kung sila ay nakarehistro na. So, pwedeng isama na natin, Secretary, na the moment ilipat sila, sabay rehistro. Sabay rehistro sa COMELEC. Oo nga, Para maging officially constituent. Yes, kasi yung kuryente, yung kalsada, ang dami pong programa na kailangan gawin ng LGU. Solid waste pa. Kasama rin to. Na hindi na ibibigay kung wala naman silang political benefit, as we say sometimes, yes. Yes, that's the reality, that we Yes. have to also give parang attention to. Hindi yung mabilis tong gawin tapos naalis ka na. Anyway po, bago matapos ang taon 2023, buti na lang may time pa, ay may bagong taon, bagong Yes. pag-asa, Oo. bagong Pilipinas. At dahil dyan, congratulations po, nakatanggap kayo ng award, no? Itong Gawad Kalasag Plaque of Commendation dahil sa Yes. inyong pagsisikap sa Galing- disaster risk reduction at humanitarian assistance ng inyo pong kagawaran ngayong bagong taon. Galing sa OCD ito, Congratulations po, Secretary, no? Galing sa Office of Civil Defense. Congratulations sa NAPSI. What's your edge? Alam niyo, yung National Anti-Poverty Commission kasi merong isang sektor kami, ang tawag ay Victims of Calamities, Disasters and Calamities sector, no? Kaya aktibong-aktibo yung ating mga sektor dyan at member actually ang NAPSI basic sector ng NDRRMC. Kaya nakaka-participate kami dun sa meeting. At ang network ng NAPSI pagdating sa sektor na yan ay yung mga organisasyon na mga naging biktima ng mga disaster na ito o yung mga NGOs na tumutulong dun sa ating mga kababayan. Kaya siguro ay active yung National Anti-Poverty Commission pagdating sa usapin ng disaster risk reduction and management. Ayan. And Sec, since we're looking forward to the new year, ano naman po yung mga programa
at proyekto na kagigiliwan, NACS, ng ating mga kababayan mula sa NAPSI this 2024? Una, papalakasin natin yung ating information dissemination. So, yung aksyon laban sa kahirapan. Ayun. With PTV4 ay itutuloy natin ito. This time, ang ating kasama na dito ay ang mga probinsya at ang mga highly urbanized cities. No? Ito yung Season 2 at yung Talakayan Series, tuloy-tuloy yan. Papalakasin pa natin yung mga basic sector participation. We are planning to have an annual National Sectoral Assembly. Magkakaroon ng mga regional sectoral assemblies. At ibabalik ko dun sa disaster risk reduction management, binigyan ng pagkakataon ng NDRRMC, ang NAPSI basic sector na maging representative sa lahat ng Local Disaster Risk Reduction Management Council. Kaya pipilitin namin na magkaroon ng engagement ang mga basic sector sa lahat ng LDRRMCs, sa lahat ng municipalities down to barangay level hanggang kakayanin ng ating sektor. Nako, good luck po sa inyo at congratulations sa mga naging accomplishments ninyo at sa pagbibigay nyo ng magandang impormasyon sa ating mga kababayan, especially dun sa TV show Season 2. Season 2. Yeah, Congrats to makasama NAPSI. nga kami. Minsan, sama tayo, no? Gawa kami ng workshop. Gusto niyo po. Ayan. So maraming salamat po sa pagsama sa amin at sa mga ibinahagi niyo po sa amin, Secretary Lopez Santos III, ang lead convener ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI. Once again, sir, Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year, Secretary.